the Bible said, "Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." Father God in heaven, bless your word tonight. This is we pray in Jesus' name. Amen. So now, my dear brothers in Christ, every believers or every servant of God, we are so excited to facing our Lord Jesus Christ in return. Amen. That's why every believer of God, every children of God, we are eager to serve and to obey the Word of God. Amen. Because always remember, kaya tayo nagpapakapagod, kaya tayo nagpapakapuyat, kaya tayo sumusunod dahil meron tayong matatanggap. This is the rewards from God. But, matatanggap lang natin yan pag tayo ay sumunod at higit sa lahat ay tumatalima sa utos ng ating Panginoon. Amen. So, pag tayo ay may bisitang darating, you are so excited. Amen. Pag tayo may manliligaw, excited tayong puntahan tayo. Pag tayo ay dadalawin ng ating pastor or ng ating kamanggagawa, excited tayo. How about pag ang Diyos ang darating na sa kaya sa panahon ngayon? Amen? That's why the Bible is asking us, "Behold, I'm coming soon." So, hindi man lingid sa ating kaalaman, sa ating ngayong lahat na ang mundo ay pasama na ng pasama. Do you believe that? Did you see sa Pilipinas yung batas ng same-sex marriage? Kaya we will pray to God na hindi maaprubahan to sa Kongreso because hindi yun ang nais ng Panginoon. Saka ba makakakita magsasama parehong lalaki, parehong babae, anong gagawin nila? Because always remember, God is delikad ng Diyos ang babae ay para sa lalaki, hindi para sa kapwa lalaki. Amen? Yes. Because the evil one is coming, dumating yung mga kasamaan. Kaya tinan mo yung katabi mo ngayon. So mukha bang angel? So I do believe God, I do believe na tayo lahat ay narito dahil nais ating matuto. Hindi para tayo ay matukso. Amen? Kaya nga, behold, sabi, "Behold, I'm coming soon." So, aware tayo na pasama ng pasama yung mundo. Amen? Nakikita natin, magulang laban sa anak, anak laban sa magulang. Amen? Fight one another. Amen? So, ganun tayo nililihis ng mga kasamaan. Kaya every believers of God, kailangan tayo maging matalino, maging mapagmatsyag, maging masipag. Masipag na ba tayo? Amen? So, kailangan bilang lingkod ng Diyos, kasama yung sarili ko doon, sa pag-ilang. Because hindi man tayo kumot nag-preach ay hindi para sa atin. Minsan nga para pa rin sa atin. Amen? So tayo bilang lingkod, bilang mahal ng palataya, bilang taga-sudod, kailangan nating maging mapagmatsyag sa mga nangyayari sa mundong ating ginagalawan. Amen? Kagaya ng preaching kayo ni Sister Millet, sabi, ang may pandinig ay makinig. Naririnig na natin everyday. Saan ka naman nakakita? In our church. Everyday may gawain. Amen? Pumunta ka ng Satwa, may Bible study. Pumunta ka ng Japlia, may Bible study. Marigaw ka ng Deira, may Bible study. Mapunta ka ng Adjman, lahat iniaabot ng Panginoon. Kulang na lang tao. Tayo. Amen? So, ganun kumikilos ang Panginoon. Amen? Walang imposible na sinasabi mo, umuwi ako sa Adjman or sa Deira. Meron pa rin doon, susundan ka pa rin. Amen? Kaya nga, the Word of God is very powerful. The Word of God, we can change life. Amen? Kaya nga, behold, I'm coming very soon. My reward is with me, and I will give to everyone. Bibigay ba naman ang reward kung ikaw ay pasaway? Bibigay ba naman ang reward kung umaating dala ng Bible study because meron ka palang masamang intention?
Aatin ka lang dahil kay brother, dahil crush mo. Or aatin ka lang dahil gusto mo makalibre ng pagkain. Dahil every Bible study in JSPC, maraming food. But I do believe, hindi man ganun tayo, dahil kaya tayo nagsisikap na mag-aral, makinig ng salita ng Diyos, dahil nais nating makilala ang Diyos sa mas malalim na pamamaraan. Amen. Amen. To the servant of God, to the Bible study leaders, to the pastor, to the elders na sinesend sa every Bible study, kailangan tayo ay nakikinig. At kailangan sa pakikinig natin ay merong application. At kailangan sa application, merong gawa. Amen? Ginagawa mo yung natututunan mo. Hindi mo lang napakinggan pagkatapos wala na. Marami kasing ganon. Amen? Na magaling mag-praise the Lord. Malakas sa malakas pa, talagang masidhi. Amen! Pero pagkatapos, paglabas na ng gawain, wala na. Kaya kailangan yung gawa ng salita ng Diyos nagre-rema sa puso at isipan ng bawat isa. Amen? Hindi lang napakinggan mo, wala na. Amen? So, sabi nga dyan, we will give to everyone according to what he has done. Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Amen? Ginagawa mo ba ang paglilingkod sa Panginoon dahil sa Panginoon or ginagawa mo lang yan dahil sama-sama system ka lang? O ginagawa mo yan dahil nais mo talaga naman? Amen? Tayo bilang tinawag ng Panginoon ay may kanya-kanya tayong kahinaan. Aminado naman tayo dyan. At bawat kahinaan yan ay ginagamot ng Diyos. Ginagawa ng paraan. Kung ikaw ay ang kahinaan mo, madali kang magtampo, madali kang sumpungin, gagamutin ng Diyos yan. Lagi siya ipadadama ko pa paano ka nakamahal. Amen? So the reward, I'm the Alpha and the Omega, the first and last. Amen? The beginning and the end. Nasa Diyos na ang lahat ng hinahanap natin, wala na sa mundo. Amen? Kaya nga minsan nakakalungkot, sa ministry ng Panginoon, sabi nga, wala dapat tayong finished contract. Kung sa company natin, meron tayong end of contract, sa ministry ng Panginoon, walang natatapos. Matatapos lang yan pag uuwi na tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen? Nakakalungkot minsan, we are eager to serve God pagka okay ang lahat, tapos bigla mo na tatalikuran ang ministry mo. Mas mabuti pa nga, ang bed space sa Dubai, may 1 month notice. Pero pag sa ministry Tinoyo, or the Windang, na wala ng uliran, tatalikuran na lang ang ministry na pinagkatiwala ng Panginoon. Amen? Mas mabuti pa nga, bed space ka. O, kuya, 1 month notice na ako, artist na ako. Praise the Lord, makakahanap ako ng kapalit. Pero pag sa ministry, hindi dapat ganun. Dapat sa ministry ng Panginoon, patuloy tayong kailangan lumalago, patuloy tayong nagpapalakasan. Pag may nadadapak, itayo, hindi mo natatapakan. Amen? Kung meron mang chichismis natin yung ating salita ng Panginoon. Kung yung bibig mo ay tatatatat sa mga chismisan, gamitin natin yan sa pag-share ng gospel ng ating Panginoon. Palakpakan natin yun. Amen. So, makakantang natin yung rewards ng Panginoon if you have unity in our God. That's why our topic, temporary pa lang yun. I'm preparing introduction parang I'm preparing 4 pages, but I do believe God in control. Amen? So, union with God, kailangan natin muna tayong pakikipag-isa sa ating Diyos na pinaniniwalaan. In 1 Corinthians chapter 1, verse 5, the Bible said, "For in union with Christ, you have become rich in all things, including all speaks and acknowledge." Amen? Sabi, sapagkat sa iyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad at lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Dati naman, para kang pipi, ayaw magsalita pag Word of God. But kung ikaw ay naglingkod sa Panginoon, natuto kang magsalita, matuto kang mag-share ng Word of God, natuto kang ipahayag ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat, hindi pa natatapos, nagkaroon ka ng kaalaman.
At yung kaalaman na yan, kailangan ginagamit mo lang for God's glory. Hindi mo nagkaroon ka lang ng konting kaalaman, palatuto ka na, mataas ka pa sa pastor mo. Amen? So, kailangan yung kaalaman na natututunan natin sa Panginoon, ginagamit natin in a nice way sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Then another, in 2 Timothy verse 1, 13 to 14. First, 2 Timothy chapter 1, verse 13 to 14. The Bible said, "Hold firmly to the true words that I taught you as example for you to follow, and remain in the faith and love that are in union with Christ Jesus. Through the power of the Holy Spirit who live in us, keep the good things that He been trusted in you." So yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, sabi, gawin mo ng batayan ang mga aral na itinuturo ko sa iyo, yamang ang mga ito ay pawang katotohanan. At manatili ka sa pananampalataya at ang ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus sa tulong ng Espiritu Santo na nanahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng pinagkatiwala sa iyo. Ano ba yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos? If you are Bible study leader, sabi dito, entrusted to yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ingatan mo. Kailangan tayong mga servant ay makikitaan ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Even though sometimes may having trials, sabi nga sa Romans 7:21, pag nais kong gumawa ng kabutihan, ang masama ay tama ba yun? Romans 7:21. Okay. Sabi sa Romans 7:21, ito ang natuklasan ko, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Praise the Lord. Lalo na sa inyo, pagkano mo talagang nagpapakabuti ka na, talaga namang nandiyan talaga yung eagerness mo to serve the Lord, pero yung demonyo talaga namang lagi kang tinutokso. Amen? Kaya kailangan ang buhay natin ay hindi tayo dapat napapalulun sa ganong sitwasyon ng buhay. Kailangan bawat isa sa atin nagiging malago bilang mananampalataya. Amen? Because yung kalaban ay nandyan lang. Nandyan lang lagi sa aali-aligid para tayo ay sakmalin. Kaya be wise servant of God. Amen? Maraming mga bagay na nangyayari sa mundo na dapat kailangan nating malampasan. At malalampasan lang natin yan kapag tayo ay babad sa salita ng Panginoon. Amen? At sa patuloy na paglakad natin sa mundong ating ginagalawan, talaga namang nandiyan yung pagtitiis kailangan. Bilang servant, kailangan nating pagtiisan. Kung napupuyat ka, praise the Lord. Kung napapagod ka sa gawain ng Diyos, praise the Lord. Because meron tayong rewards na naghihintay sa atin. Amen? In Philippians 4:7 and 9, in God, peace which is far beyond human understanding will keep your heart and midst safe in union with Christ Jesus. In conclusion, my friends, fill your midst and with those things that are good and that deserve praise, things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Put into practice what you learn and receive from me, both from my words and from my action, and God give us peace with you. So sabi sa Tagalog, at ang di malirip